Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga disadvantages. Okay, so una na dyan, yung temperatura dito. Kasi nga malamig. Especially during winter. Ah, hindi naman ito yung pinaka-worst kung sa usapang climate. Kasi nga, kung sa usapang taglamig. Kasi may ibang bansa na mas malamig pa kaysa dito. Dito sa Poland, meron pa rin naman talagang summer. May experience mo yung init ng araw, ganun. But in a few months lang. Pero mostly dito, in a year, taglamig. Mas mahabang winter kaysa sa summer. Kaya para dun sa mga may karamdaman na medyo komplikado kung magkakaroon kayo ng komplikasyon sa mga lamig-lamig, ganyan, I think kailangan yung pag-isipan bago kayo pumunta dito. Kasi hindi rin biro yung lamig dito kapag nag-winter. Kaya may jacket naman, may heater. I think kaya naman. Kaso nga lang, pag may mga karamdaman, so yun, pag-isipan nyo ng mabuti yun. Pangalawa, sa mga disadvantage dito is yung language barrier. Dahil nga hindi sila sanay. Hindi tulad natin na second language na natin yung English. Sa kanila, bibihira lang yung nakakapagsalita ng English. Karamihan sa kanila, yung ginagamit nila is yung kanilang lingwahe. Kaya nahihirapan yung ibang mga kababayan natin, kahit ako, nahihirapan din ako na makipag-communicate sa kanila, especially sa trabaho. Pero, hindi naman hadlang yun, no? Kasi, minsan, by action, naiintindihan mo sila. Kahit hindi mo naintindihan yung sinasabi nila, but pagka may pinakita sila sa'yo, pag tinuturuan ka, dinemo nila, madali mong maintindihan. Isa pa sa mga disadvantage dito is hospitalization. Nabanggit ko kasi kanina, isa sa mga advantage ng dito sa Poland is sa hospitalization kasi nga libre. Pero may disadvantage din po. To be honest, na-experience namin dito na pumunta sa ospital at dito may mga appointment. So kung magpapa-check up ka ng ganitong klaseng karamdaman, pumunta ka ngayon sa ospital, bibigyan ka nila ng appointment but napakatagal after several months pa bago ka makapunta for medication or for operation kung anumang schedule meron ka. So napakatagal ng dito action pagdating sa hospitalization. At syempre kapag emergency, ibang usapan 'yon. Syempre, i-assist agad kayo kapag emergency. Kung hindi naman emergency yung case mo, bibigyan ka lang nila ng appointment na balik ka na lang after a week, after a days, after a month. Kahit yung mga simpleng mga general check-up lang, kasi inuubo ka, ganyan, may appointment pa rin yan. So, hindi ka agad-agad i-check up. Katulad sa Pinas, pasok mo sa hospital, may doktor na, check up ka agad dito. Unang punta mo, appointment muna, and then mag-aantay ka ng ilang araw or ilang linggo, depende sa case mo, kung anong sakit, and then saka pa lang, at napakatagal. At sa hospital, syempre mahirap makipag-communicate sa mga doktor kasi yung ibang doktor ay bibihira lang yung doktor na nagsasalita ng English. Yung iba siguro alam naman pero baka tinatamad lang, ganun, ayaw makipag-communicate in English kasi hindi sila ganun ka marunong mag-English. Isa pa sa mga disadvantage dito sa Poland sa ngayon kasi talagang alam naman natin na napakahirap mag-apply papunta rito. Napakalaki ng gastos, napakamahal, sobrang mahal ng placement fee. At ang totoo, maraming mga job opportunities dito, maraming mga hiring, maraming nangangailangan ng trabaho. Maraming mga company ang nangangailangan ng trabaho. But ang problema, lalo na kung magagaling tayo sa Pinas, is pahirapan makapunta dito. Kasi ayaw ko na magsalita, pero alam nyo na yon mga kababayan. Kahit ako, minsan gustuhin ko man na makatulong sa inyo na makahanap kayo ng direct na employer dito.
Pero wala rin akong magawa kasi nga kapag nasa Pilipinas, kailangan mo mag-under agency at kailangan mo pagdaanan yung mga ganito. Medyo okay pa kapag cross country, no? Pero kasi sa batas, hindi rin siya advisable. For our own safety pa rin naman yun. Kasi marami ngang na-scam. So kaya nire-recommend ni DMW na dumaan tayo sa tamang proseso. Doon tayo mag-apply sa mga agency na binigyan nila ng lisensya para mag-operate para safe tayo. Kasi hindi rin biro yung ma-scam ka ng ganong halaga. So, yun yung isa sa mga disadvantage ngayon. Pero dahil nga hindi pa fully develop itong Poland country, kaya siguro ganun kahirap yung proseso sa ngayon. Pero umaasa ako in the future na mas mapapadali yung pag-apply papunta dito. At kapag nag-boom palalo yung economy nila, I think mas maangailangan pa silang mas maraming tao. At siguro sa ganung paraan, mas mapapadali na yung pag-a-apply natin galing sa Pilipinas. Okay? Overall, masasabi ko na talagang napakaganda magtrabaho dito sa Poland. Kasi hindi lang naman Poland ang pinag-uusapan natin dito in the future, kundi buong European country. Siyempre, sa umpisa, kailangan natin dumaan siyempre sa tamang proseso. At sa umpisa, tiyagaan muna. At kapag in God's will, nakuha na natin lahat ng mga kailangan nating documents dito, like nakakuha na tayo ng TRC or PR, so madali na para sa atin gumalaw dito sa Europe. At dun sa mga kababayan natin na gustong mag-apply papuntang Poland, I think hindi pa huli ang lahat. Kasi ang Poland is nagbo-boom pa lang. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang sila. Katunayan, sinabi ko na nga kanina na maraming mga hiring dito. Ang problema lang, sobrang hirap ng pag-apply papunta rito. Kasi napakamahal ng placement fee. Kaya doon naman sa mga nag-a-apply na, doon naman sa nakapag-start na, patience lang, makakarating din kayo dito. Ako, nung nag-aantay pa lang ako, talagang patience. So, mas maganda habang nag-aantay kayo, may trabaho pa rin kayo. Kasi talaga namang hindi ganun kadali ang pag-apply papunta rito. Inaabot ng 1 taon. 8 months to 1 year or more than pa. Kaya patience lang sa mga nag-a-apply na dyan. Sana naintindihan nyo, naunawaan nyo itong ating video. At doon sa mga may gustong itanong, huwag kayo mahihiyang mag-comment. Comment down below lang. Sasagutin natin yan kapag may free time tayo. At doon sa mga bago pa lang sa ating vlog, yun, please mag-subscribe na kayo at i-follow itong ating Facebook account. Pa-like and share na rin para sa iba pa nating mga kababayan. And don't forget to tap the bell button sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video. Sana ay nakatulong sa inyo itong video na to. Maraming salamat sa panonood and see you in my next video. God bless po sa ating lahat.